Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Araw na po ngayon ng Miyerkules. Masayang Miyerkules sa inyong lahat. Masayang Miyerkules. Nasaan? Masayang Miyerkules, Jen. At syempre, masayang Miyerkules sa ating mga kababayan na patuloy na dumarami, sumusubaybay sa Net25, sa Saganang Mamamayan, lalong-lalo na yung mga kababayan natin abroad. Welcome po muli sa araw na ito. Isa na namang maaksyon, ha? Ay, opo naman. Sunod-sunod na araw ang maaksyong mga tagpo, lalong-lalo na po dyan sa kapulungan ng Senado. Sa Senado. Oo. Sa Kamara, parang walang movement, ano? Mukhang nakikiramdam ata rin sila eh. Pinaghahandaan nila yung ipapile na impeachment. Hindi, nakikiramdam daw sila kung ano ang magiging movement pa sa Senado. Yun daw, yun ang yun ang kanilang parang wait and see attitude daw sila. Ayun. Paano ngayon to? Forthwith nga tayo di ba? Baka mamaya mapuntusan na naman kayo ng Senador, Senate President pala, Alan Cayetano. Nung nasa Kamara, nagpa-petiks-petiks kayo, pabanjing-banjing kayo. Tapos nung inakyat nyo sa Senado, gusto nyo, agad-agad, aaksyon na namin. Parang hindi ay niya tama yung ganung mga aktwasyon ninyo. Yun. Di ba? Kasi Lunes, Martes, Miyerkules, 3 araw na. Hindi pa po na itatransmit ang impeachment complaint sa Senado. Hindi pa. Wala pa raw. Ewan ko lamang, sino ba mag-ano nun? Ang Secretary General, si Atty. Sheloy Garapil ba yun? Magpapile? Oo, ang sabi ng magdadala sa Senado. Hindi naman necessary na siya. Gano'n. Kasi na-expect ko, kasi kahapon, ang balita natin, nagkaroon na ng 11 prosecutors, di ba? Na elect na nila. Sana, ina-expect natin yung mga dokumento na nakalap ng Justice Committee, itatransmit na nila sa Senado agad-agad. Hindi nga. Hindi, kasi nga bumuo pa rin sila ng siguro dun sa pagsasubmit nila talagang preparado na. Pati yung mga prosecutor naka-indicate na doon. Ayun. Pati meron kasi yung private prosecutors din yan. Pati mga counterpart yan. Inaayos pa. Sino-sino ang witnesses. Di ba? Oo. Kailangan kasi kompleto na yan. Hindi pwede yung nasa kalagitnaan ka. Magdadagdag kami, may nakita kami bago witness eh. Ayun ang problema. Tututulan kayo nung depensa. Yes. Kasi di ba para sa mga pangkaraniwang korte, pag nagsimula ang hearing, lahat yan, isasabit mo na kagad. Hindi yung, biglang may lumitaw eh. Di ba? Hindi ho po pwede. Kaya naging issue nga dati yung, di ba, yung panahon, sino ba yun, yung kay Corona ba yun? Na may nag-iwan daw ng brown envelope, dala ng maliit na babae, doon sa gate nung isang prosecutor. Naging issue na, di ba? Hindi ko na matandaan. Hindi ko na matandaan. Brown envelope din yun na iniwanan doon sa gate. Bubuksan ba natin ito? Sabi naman, tika lang, hindi nyo pwedeng gawin yan. Kasi nasa kalagitnaan na tayo ng pagdinig. Di ba? Yun ang So, submission muna lahat yan, di ba? Yes. Ang gagawin nila. Pero meron din kasi isang lumutang na senaryo. Nason? Anong senaryo? Yung senaryo nga sinasabi natin na paano daw kung halimbawa isa sa mga abogado ni BP Inday Sara ay mag-motion na ibasura nyo ang impeachment complaint laban sa aming kliyente kasi maraming hindi daw nasunod na mga alituntunin dun sa House Justice Committee. Saan imomosyon yun? Sa impeachment court daw. Yun na magiging, yun muna yung i-resolve ba? Ayun na nga, sino ba nagpalutaw? Si Atty. Romy Mac pala, narinig ko sa pakikipagpanayam sa kanya. Wala daw makakapigil sa panig ni BP Inday Sara kung magbo-motion ng gano'n. Siyempre. Tapos pagbobotohan din naman nila yan. Aaktuhan ngayon daw ng mga senador natin. Kailangan bang yun ang pag-usapan natin o hindi? Pagbobotohan nila yan. Pagbobotohan natin, saka tatanggapin ba natin yan? Motion na yan? Paano sa sitwasyong ito, kung nagsabi, majority daw ng mga senador, ibasura. Nako, di walang wala tayong magagawa.
Yun ang desisyon nila eh. Yun daw ang kinakatakot ng maraming Hindi naman siguro, posibleng alam nyo, yung senaryo. mga takot-takot na yan, ay kung minsan hindi naman, huwag ka matakot dun sa hindi pa nangyayari. Ayun, bagay, oo. Hindi ba? Oho. Kasi yung iba ay, ang tawag dyan, overthinking eh. Ayun, nag-overthinking nga Kapag siya. oo. nag-overthinking ka, halimbawa, natatakot ka na ikaw ay may malubhang Malalang sakit. may malubhang Oo, karamdaman. may malalaking totoo yun. Inatake ka na sa puso. sa Ano takot yan? mo. Part ng parang anxiety yan. Oo. Anxiety Eh yan. di nagkaroon, tapos pag labas ng resulta, okay ka naman. No? Wala ka naman pala, oh. Eh di ibig sabihin, naapektuhan ka na nung... Napalundag ka ngayon. ang sabi na ng matatanda dyan, gumagawa ka ng sarili mong multo. Eh. Diba? Ayan. Well, tignan natin, ano ha? Ang senaryo mga ganyan, hindi natin maiiwasan, ano? Ay, hindi. Oo. Talagang kasama naman yan. Yun. Eh pero ang gusto ko munang balikan dyan. Oo. Kasi siyempre, kumbaga sa telenovela, teleserye, dapat episode Monday, di ba? Oo. Episode 1, episode 2. Episode 3 tayo ngayon eh. So, May karugtong yan. ganon. Oo, wag muna tayo pumunta doon sa impeachment kasi medyo hindi pa nga naipapile eh. So, ang pag-uusapan na natin yung takbuhan sa Senado. Yun muna. Yung bugbugan sa Senado. Yun muna kasi alam mo, ganon? Jen, Oo. tingnan mo yung nanood sa atin nung Lunes. Nako. Napaka dami pala, no? Oo. Ay kasi nakita nila, anong tawag doon? Blow by blow. Na-present natin sa kanya. Kaya dito sa natutuwa sa atin, Oo. yung panig ng magkabilang panig na ipaparinig natin eh. Kung ano lang yung nangyayari. Yes, kasi sabi natin ito, pinananatili natin ang palatuntunan ito, factual. Ano ha? Sa ganang mamamayan, kayo po magpapasya. Ang trabaho lang namin dito, presenter no, ng news ng mga pangyayari. At sabihin natin yung kung sino lang yung hindi naman totoo yung sinasabi. Ayan, Diba? opo. Oo. Siyempre, trabaho na din natin yun. Oo, no? Mukhang mali po ito, mga ganyan. No? So, dapat nating maitama yung mga ganong kaisipan. Erson. Ay, nagtapos po tayo bilang pagpapatuloy sa ating kwento. Yan. Yung maaksyong tagpo. Ang nakaraan. Ang maaksyong tagpo sa Senado. Kahapon po, bago tayo magtapos, ay nagkakasigawan sa Senado, Jen. Hindi ba? Oo. Nagkasigawan. Sino bang sumigaw? At, kasi nung pinanood ko yung video, parang pareho namang sumisigaw eh, no? Mataas lang daw ang boses. Sabi nga ni Senate President Pro Tempore Loren Ligarda, yung isa daw kasi broadcaster, malakas daw talaga boses noon. Eh, ba tayo? Kaya feeling napasigaw daw ata. Dapat nun. Oo. Ayun, yun o. Teka muna, para magkaroon tayo ng context Sige. at maintindihan ng ating mga babayan, Oo. medyo panoorin nga natin yung part na sinasabing nasigawan napasigaw Oo. si Senador Kiko Pangilinan Oo. kay Senador Robin Padilla. Ayan. Sige nga po. Yung part na yon. Gusto ko po sanang ireklamo si Senator Pangilinan sa pagsigaw. Meron po ba sa rules natin na sinasabing pwede mong sigawan ng kapwa mo senador? At wari pagsigaw ni Senator excuse me, Pangilinan. nasa akin po yung floor. Senator Padilla has excuse the me. floor. The chair is answering the question of Senator Padilla. Session is suspended. Dapat atras pa ng konti. Ito kasi ano na ito yung aftermath na eh. Oo. Di ba? Parang ito At saka ay yung tagpo niya, na nakaupo doon, si Senador Alan Cayetano pa yata. reaksyon na ito eh. Oo. Wala na ba? Hanggang dyan lang ba kaya natin yan? Ito na. Sige. Okay. Yung pinagbulan. Oo. Sige. Okay. Ginoong Pangulo, nilabas yung warrant of arrest kagabi lang, tapos na tayo dito. Yes, that's why this... Na sinabi po na yung warrant of arrest ay tunay. I understand, Mr. President, and therefore I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in this in plenary so that we can address other concerns, Mr. President. The appeal- And the for the appeal- record, Mr. Paano natin pag-uusapan And- yung ibang... And for the record, Mr. President, I still have the floor. And for the record, Mr. President, we voted against resolution number 44. So to say that we have this resolution, yes, but there are senators who voted against it, and therefore it is not necessarily our agreement
with the points being raised by the good senator from Camarines Norte. Ayun, oho. So, aling part doon? Yung... Napataas siya ng boses, I still have the floor. Sabing ganon. Kasi sumisingit nga daw si Senador Robin Hood. Nasabi, paano natin pag-uusapan? I Yan. still have the floor! I still have the floor. Ayun, na parang, ano. Yun daw. Napalakas na naman daw mo. Hindi naman parang sigaw talaga. Oo. Kaya lumakas lang yung boses. Lumakas daw ang boses, ano ha? Pero Di kasi ang nakatawag ng pasyon mabuti, I still have the floor. Sabay mo lagat ng matay. Hindi lagi na natural lang naman kay ano yan. Ano to? Sorry. Sorry. Kahit naman hindi siya... Ay, pakita mo, tingnan mo ha. Yung sinabi niya, yung kanina, balikan mo direct, I still have the floor. Sabi ka, doon nagtaka ata, doon ata, parang Nagulat. nagulat. Si Senador Padilla. Sinabayan pa ng mulagat na mata na parang akala mo ayan o. Sige. Oh. Sige. May lagyan mo... Boses. Boses. And therefore, I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in this in plenary, so that we can address other concerns, Mr. President. The appeal, And the for the appeal- record, Paano natin pag-uusapan yung ibang... And for the record, Mr. President, I still have the floor. And for the record, Mr. President, we voted against resolution number 44. So to say that we have this resolution, yes, but there are senators who voted against it, and therefore it is not necessarily our agreement with the points being raised by the good senator. Oh, yun. Napansin mo ba? I still have the floor. Sabay mula, gatas kunot ng noo. Kaya parang ang dating, galit ka ba? Parang gano'n ang dating. Hindi naman. Natural lang kay Senador Kiko yun. Ayun ang di ko... Ako, sa pagkakataong Tanong ito... mo, parang natural yan. Ako sa pagkakataong ito... Oh. Sa tingin ko, walang masamang ginawa si Senador Kiko. Gano'n. Kasi sumingit si Robin. So para ma-overcome mo yung nagsasalita, lalakasan mo yung boses mo. Para ikaw marinig. Pwede. Para mong ibibabaw ka. No? Oo. Nung una kasi, bago pa yan, nung nagsasalita si Senador Robin Padilla, pasensya na ho kaya niya. Wala pa kaming tulog eh. Puyat kami, parang ganoon. Puyat ata siya ng tagpo na ito, kaya parang nagpanting din ang tenga niya. Tama. Na pasigaw eh. Pero merong pangyayari ngayong hapon, Jen. Ngayong hapon, ha? Oo. Na maaring magtapos na yung pinag-uusapang ito eh. Gano'n. Kasi di ba dito sa... Ayaw ba idugtong yung lumapit si Senador Kiko na nag-aabot ng kamay, sabi ng Robin, anong kamay-kamay? Meron? Ay, ipakikita. Meron, di ba? Ayan, ito. Ipakita ko sa'yo, ha? Tingnan. May karugtong yan eh. Di ba? Nag-break. Nag-break. Ito. Sige. Panoorin mo. Ayan na. So, aabot kakamay. Ayan na. Kakamay. Ikaw na nga dito, Grace. Ayan na. Ay. Kakamay. Yung ano daw, yung... Wala, mahaba yun eh. Bakit kinat, no? Dapat dire-diretso. Diretso yun. Kasi inaalok niya yung nakikipagkamay sa'yo. Parang, Para makita kung ano naging reaksyon. Oo. Sabi ni Robin, anong palagay mo? Gano'n. Gusto mo eh. Ako, nakulong na ako eh. Parang hindi naman ata. Hindi ko na alam, hindi ko narinig yung usapan eh. Siguro, dahil nga doon sa sinasabi mong puyat, pagod, at mainit ang ulo, kaya minamasama na rin ni Senador Padilla yung pagdalakas ng boses ni Senador Kiko. Pero kung ibang sitwasyon yan, parang normal lang sa kanila yan dyan eh. Di ba? Ayun nga. Tsaka ang dating patuloy ngayon ay maghahain ata ng ethics complaint. Yung Ayun nga. binabanggit mo? Ayun nga. Ay, sige, tuloy mo na dyan. Sabi niya, magsasampa siya ng ethics complaint Ayun. laban kay Senador Kiko. Oo. Eto ang update dito, Jen. May bago. Magsasampa nga ba siya ng ethics complaint o nasabi lang niya ito? Senador Robin Hood. Mukhang nasabi lang niya ito. Kasi kanina, nanonood ako ng hearing, hinihingan na lang niya si Senador Kiko ng apology. Humingi na lang ng paumanhin. Ganoon. At sabi niya kasi, Baka nahimasmasan na rin siguro, no? ang sabi kasi si Senador Kiko,
Nagkasalita kasi si Robin Oo. Padilla eh. Oo. At tungkol din dito sa sigawan kahapon eh. Oo. Sabi ni Kiko, wag na natin pag-usapan yan dito. Kasi magpapal naman ng ethics complaint, sa ethics committee na natin pag-usapan. Wag na rito sa ganon. plenaryo. Oo. Ang sabi ni Senador Robin Padilla kanina, bakit kailangan pa nating idaan sa ethics committee? Ayan, yan. Oo. Ano sabi niya? Hubad-baro na lang tayo. Ganon, hindi na sinabi. Humingi ka na lang ng paumanhin, okay na. Yun naman pala. Ay, naglubag din ng kalooban. Humingi ka na lang ng paumanhin. Oo. Mahirap ba para sa'yo ang humingi ng paumanhin? Ganun ang sabi niya. So parang... Oo. Tapos... Nag-sorry na. Ang may hawak kasi ng... anong tawag na? Presiding officer. Siya ay presiding si officer. Senador Legarde. Siya pro tempore. Ang pinakahuling narinig ko, Oo. I can see nang ngumingiti si Senador Kiko. Sabi ng presiding officer. Oo, ewan ko kung ngumingiti talaga kasi hindi ko naman nakita. Oo. Tapos, sinuspend na niya yung hearing. Sabi nga, kailangan din ng mga cooler heads sa mga pangyayari ito. So, sa tingin ko ay maaaring humingi na nga ng paumanin sa Senador Kiko ng personal. Kasi yun nga kahapon, feeling niya, siyempre, bilang isang Magino, honorableng tao, namatay yun, tapos sila magsalita. Lumapit yung Robin Padilla, pinapakita natin kanya, pumunta sa gitna, di ba? Yes. Nag-aabot ng kamay yung Senador Kiko Pangilinan eh. Oo. Pero parang hindi ata... Hindi pinansin. Hindi tinanggap Oo. yung pag-abot niya ng kanyang kamay. Ayun. Meron ba? Ipakita natin. Sige nga, sige Yung nga. mas mahaba ng konti. Wala na. Sayang naman. Ano ha? Yun ang mga tagpo na nangyari kahapon. So, sa tingin mo, sapagkat siguro nakatulog na si Senador Robin Padilla ngayon at naramdaman nila na wala na gaanong tensyon, 3 araw na nakalipas, baka mapupunta din naman sa pagkakasundo naman ng bilang mababatas. Sabi kasi ni Senador Robin Padilla, Oo. eto, babasahin ko, Oo. dapat mag-sorry si Senador Pangilinan Okay. matapos siyang sigawan ito sa session. Oo. So yun lang ang hinihingi niya, Jen. Para hindi na umabot sa Ethics Committee. Ayun. Alam niyo mga babayan, ang paghingi ng paumanhin, kung minsan, ginagawa mo yan kahit wala ka namang ginawang kasalanan eh, di ba? Ay, totoo naman. Halimbawa, kaming mga nag-broadcast, Oo. di ba, pagka may babanggitin tayong paumanhin ho sa mga kumakain ngayon. Oo. Ang balita kong susunod ay medyo Karimari-marim. Yan, oo. Una, hindi mo naman alam kung may nakikinig na kumakain talaga. Oo. Pangalawa, hindi mo rin alam kung wala naman, ikaw lang mag-isa. Yun na nga, Pero humihingi ka ng umanhin. Pinagpauna mo na. Oo. Pinagpauna mo na. Tama. Kahit sa tingin mo naman, kasi una, bilang mga Ginoo, Jen. Oo. Di ba, mga Ginoong mga senador, Sa'yo, mga honorableng tao yan eh. hindi dahil sa humingi ka ng paumanhin, ay inaamin mong nagkamali ka. Oo. Hindi ba? Nangyari sa atin yun. Oo, kaya nga, yun nga, doon nga ako pupunto. Di ba si Senador Kiko, sabi niya, humingi nga kayo ng paumanhin, kayong dalawang Kayong kaboting dalawa, kahoy. Dinadamay mo si... Ang kanyang misis buting ko may bahay. Oo. Humingi tayo ng paumanhin kasi sinabi niyang nasaktan daw yung misis Oo, niya. wala naman namang- tayong tutol doon. Wala tayong tutol. So, kung feeling niya nasaktan, hindi doon talaga. Kaya kailangan... Bagamat hindi naman natin sinabi talaga na patunayan, nasaktan nga talaga. Di ba? Pero... Bilang tama ka. Hindi ba? Humingi na rin tayo. Ay, ganoon. So, ang punto, Nason, dapat humingi na rin siya ng pamanhin. Para matapos na, di ba? Hindi naman malaking ba... Tsaka sa tingin ko ako nga tumingin eh. Hindi nga dapat nagalit si Senador Padilla doon eh. Oho. Kasi sumisingit siya, di ba? At saka ako sa tingin ko, Oo. kahapon pa lang yung pag-abot lang na yun ng kamay, Ayun para pa, na ayun siyang, pa, oo. para na siyang humingi ng pamanhin nun eh. Yes. Diba? Ang dapat naman kay Senador Padilla, tanggapin na rin niya. Diba? Ganon. Di puyat eh. Pareho na naman silang may common di ba? Common na bilang senador. Denominator. Oo, bilang senador. Tama din naman. Ayun. Abangan natin kasi wala pang hinahanap ko yung latest sa bangayan na yan. Ang nakalagay dito,
parang nag-aaway pa rin eh. So, humaba pa ba ang usapin na yan? O kung, Pinutol na kasi ni Senador Legarda. Ah. At iba na yung pinag-usapan. Oho. Ang pinakahuli ay nagpi-privilege speech na si Senador Cayetano. Ayun. Ang kanya naman topic ay kung bakit kailangang parang ipinidedepensa niya yung bakit marami tayong mga problema ngayon pero kailangan nilang bigyan ng proteksyon si Senador Bato. O bakit kailangan tingnan natin yung arrest warrant ng ICC. Oho, Parang yun yung bago Ayun bago natapo. okay. Oo. Ayun. Kasi nga ngayon, maraming usapin, dapat ba niya talaga isuko si Senador Bato de la Rosa? Kasi nga naman, ganito, ganyan. Ano? Meron pa pala dyan. Oo. Bago yung suko na yan. Oo. Lumutang din pala ngayong araw kung papaano nakapunta sa Senado si Senador Bato. Ayun! Di ba? Yun na nga. Oo. Tama. May nagkwentong senador din eh, no? Oo. Ano bang kwento daw? Sabi daw nung isang senador, pinost pa raw eh. Pero kaya nahanap natin, wala na eh. No? Wala na. Oo. Na si Senador Bato, kaya doon nakapunta ng Senado, ay nakisakay sa sasakyan daw po ni Senadora Pia Cayetano. Ayaw. Senadora Pia Cayetano. Tapos nagpaiwan pa daw doon. Hindi agad Oo. umakyat. Ano? Oo. Oo. Alam ko nagsalita si Senadora Pia eh. Kanina Tapos- rin. Kanina. Oo. Oo, napanood ko din eh. Tapos napatunayan pala na hindi pala sa sasakyan ni Senadora Pia sumakay. Ibig sabihin, mali. Mali yung Naku nag-post. po, mali pala. Oo. Sapagkat inamin po ni Senador Alan Peter Cayetano na sa kanyang sasakyan sumakay si Senador Bato de la Rosa. Pareho lang na apelyido. Oo. Pero magkaibang tao yun. Magkaiba, hindi mo pwedeng oo, pagkaano yan. tama. Oo. At eto pa ang tanong, mukhang tumindig din si Senador Marcolete sa Ayun issue nga. na yan eh. Tinatanong niya kanina si Senadora Pia Cayetano nga, Oo. kasi na parang nagalit si Senadora Pia na ba't pinagbibintakan niyo ako nagsama kay Senador. Hindi ko nga rin alam yan eh. Oo. Isa lang pala nakakaalam na si Senador Bato ay dadalo sa hearing na yon. Sino? Bukod tangi lang kay Senate President Alan Cayetano. Ayun. Sikreto pala niya, kahit sa kasama niya sa grupo, Oo. kahit yung majority ngayon, ay wala nakakaalam, kundi si Alan Cayetano lang daw. So mali yung chismis na nilutang nung isang senador Oo, na yung dalawang magkapatid daw nakakaalam. Oh, yun. Oo. Ay, meron ba to? May simula boses na, ba yan? simula. Pakinggan nga natin. Sige. Oo, kanina yan eh. Kanina lang yan eh. don't have an issue with Senator Bato arriving in the Senate. I have an issue with the aspersion of malice na parang patago kong pinarating dito na gamit ang kotse ko na walang katotohanan. Kaya to answer your question, wala naman hong masama doon. Yun nga po eh. Siya na rin po ang umamin na wala naman pong masama, ay ba't kinakailangan pong gawan pa po ng post yun? Pangalawa pong tanong, Mr. President, Senator Pia, kung halimbawa po ginawa ko yun, nakisakay ako sa inyo, dahil meron lang akong gustong pagtaguan, hindi po ba napagtitibay natin ang kasabihan nating mga Pilipino? At nakuha ko naman talagang magtago dahil nakisakay nga ako sa inyo. Hindi ba napatunayan natin ang isang kasabihan, Mr. President, Senator Pia, na nagtatali-talinuhan ng matsing, nauutakan pa rin. Salamat po, Mr. President. Ayun. Ayun. Pero madaming nagko-comment dito na sino yung matching na bitinutukoy ni Senador Marcoleta? Pag sinabi mo kasi matching, akala ng Senador Kiko. Hindi, Hindi. akala bambata kasi Hindi Kiko matching. Parang ayun, ganun. yung Kiko, matching. oh. Pero hindi po yun, ha? Hindi. Hindi. At hindi rin senador ang tinutukoy dyan. Oho. Ang tinutukoy dyan ay yung mga otoridad na gustong humuli sa kanya. Yun, Na ibig sabihin ay gusto siyang hulihin, pero nautakan dahil nga nagawa ng paraan, di ba? Yes. Oo. Hindi tumutukoy sa... Bagamat, gusto ko malaman sana, sino ba yung senador na nag-post? Kasi ba sinasabi ni Senador Marcoleta Hindi eh? ba binanggit doon? Hindi eh. Hindi mo rin ba alam? Hindi ko rin alam eh. Pero lumabas sa mga news. Ah, mayroon ba? Oo, kanina umaga nabasa ko Ah, na yun yan po ay pinalutang ni Senador Panfilo Lacson.
Parang sinabi niya, ganito po kasi nangyari niyan eh. So nagkaroon din ng sariling version ng kwento pala si Senador Ping. Oo. Na kaya daw nakarating si Senador Bato de la Rosa. Sumakay dun sa sasakyan ni Senador Pia. So ano yun, pinost niya sa social media, sa gano'n? Nabasa ko sa Account ng news. sa mga kino-quote na siya eh. Kasi tinitingnan ko naman yung mga, kung may talagang post sa Facebook, parang wala akong nakita sa post. Wala na. O baka naman na alis na, o natanggal na, no? Siguro sa interview or somewhere. Ayun. So, hindi naman, baka naman sabihin, pinasasaringan ba ni Senador Marcoleta yung si Senador Ping? Hindi. Hindi, Kung intindihin mo yung salita ni Senador Marcoleta, sige, ulitin natin para Sige. Pakinggan natin. Balikan sa simula. Direct. Kasi yung una rin inakala ko, Senador ang pinatutungkulan niya. Oo. Pero hindi po. Pakinggan I don't ninyo. have an issue with Senator Bato arriving in the Senate. I have an issue with the aspersion of malice na parang patago kong pinarating dito na gamit ang kotse ko na walang katotohanan. Kaya to answer your question, wala naman hong masama doon. Yun nga po eh. Siya na rin po ang umamin na wala naman pong masama, ba't kinakailangan pong gawan pa po ng post yun? Pangalawa pong tanong, Mr. President, Senator Pia, kung halimbawa po, ginawa ko yun, nakisakay ako sa inyo, dahil meron lang akong gustong pagtaguan. Hindi po ba napagtitibay natin, nakasabihan nating mga Pilipino, at nakuha ko naman talagang magtago dahil nakisakay nga ako sa inyo. Hindi ba napatunayan natin ang isang kasabihan, Mr. President, Senator Pia, na nagtatali-talinuhan ng matsing, nauutakan pa rin. Salamat po, Mr. President. Ayun. Diba? So, ang topic nung nautakan ay yung gusto mong hulihin eh. Diba? Yes. Na nataguan mo eh. Oo. Sino kaya yon? Yung mga NBI siguro. Pero hindi naman literal na matching hindi, siguro. hindi, Parang hindi. ano yung mga bata yun eh. No? So, hindi senador, di ba? Kasi iba, binibigyan ng ano eh. Akala nila si Kiko matching kasi matching kasi narinig eh. Wala akong kinalaman kay Senador Kiko yun. Ano yung kasabihan, di ba? Yes. Kasabihan ng mga matatanda. Matalino man daw ang matching. Napaglalalangan din. Yun ang talagang ano. Yan. Ayun po. So ano nangyari? Nakapasok si Senador Bato, nangyari na yon. Ang pinag-uusapan ngayon, susuko ba siya? Kasi meron palang resolusyon ng 5 senador. Ito yun, Jen. Meron ba? Resolution number 395. 395. Okay. Ito po ay ginawa at isinulong ng 5 senador. Senador Kiko Pangilinan, Tito Soto, Ping Lacson, Risa Ontiveros, Bam Aquino, at Bam Aquino. Dapat marami at 1, 2, 3, 4, 5. 5. Yes. Anong sabi nila dito, dapat ay sumuko na voluntarily si Senador Bato de la Rosa. Pero ginamit proper authorities no? To proper authorities. And seek judicial remedies in accordance with the Constitution and applicable laws and rules. Yun bang proper authorities na yun yun bang ICC ang tinutukoy doon sa mga sa paliwanag sa baba? Wala naman ang binanggit. Wala naman binabanggit. So paaring local authority sa ating bansa, sa ating authority dito, hindi sa authority ng ng ibang bansa. Una, hindi naman siya pwedeng sumuko sa ICC, Jen. Kasi wala namang tao yung ICC. Nasusukuan niya, di ba? Ganun wala. Ba? Akala ko may dalang warrant si si Senador Trillanes, di ba? Hindi naman ICC si Senador Trillanes, di ba? Nga pala, hindi naman siya tauhan ng ICC. Yung NBI, hindi rin naman tauhan ng ICC. Paano magiging proper authority yon? Di, yung PCTC, yung Interpol. Wala rin. Hindi naman yun wala ba doon? Hindi naman yun ang pupunta eh. At mismo nga sabi ni DILG Secretary John Vic Remulla, yung daw dala-dala ni Trillanes ay hindi enforceable. Teka. Huwag ka magsasalita ng ganyan, Sir John Vic. Medyo maitang ulo sa inyo. Hindi enforceable. Kasi yan daw ay notice o parang ipinapaalam mo sa Interpol na dapat arestuhin. Ibig sabihin, hindi ikaw ang kausap dyan, hindi rin si Bato, kundi yung Interpol.
Ang dapat daw ganun ba? dyan, yung Interpol, kakausapin naman yung PCTC. Ganun ba yung tutukoy doon? Ang ginawa nila, kinuha nila yung order ng Interpol at silang gusto magpatupad. Kasi sealed pang araw yun eh. Oo. Sealed down nung ano eh. Oo. Nako, magagalit si Senador Trillanes siya. Hindi pwede yung ganyan. DILG Secretary John Bic ang may sabi niya, dyan. Paano kung si Senador Trillanes siya maging ano ngayon? DLG Secretary. Halimbawa, talaga. Nagkapalitan. Halimbawa. Nabago? Oo. Ay, dyan na tayo. Diyan na tayo mamumroblema ngayon. Problema. Lahat na tayo, madadala sa dahig niyan. Oo. Kasi may lumalabas na ngayon sa social media. Kasi ang gagawin lang nila yan, Jen. Halimbawa, paggawa sila sa recto ng warrant na galing sa ICC. At sabihin galing sa ICC yan. Kahit saan, pwede tayong dalhin, di ba? Kasi para sa kanila, pagka may warrant ka ng ICC, dadamputin ka na lang at dadalhin ka kung saan nila gusto eh. So ang paliwanag para ni Secretary John Bic, Hindi enforceable. hindi enforceable. Notice pala yun. Notice sa Interpol daw yan para gawan ng aksyon. At ang gagawin ng Interpol, aaksyonan niya, makikipag-ugnayan sa PCTC. So dapat pala nag-coordinate ang Interpol kay Secretary John Bic siguro dapat. Doon dapat. Ang ginawa nila, doon pa lang sa, parang sinortcut. Sinortcut. Ay wala tuloy group effort. Walang group effort. Walang group effort. Nagsolo. Parang yung dating nagsolo siya. Nagsolo siya. Nagsolo. Oo. Baka gustong naisip niya, si General Torre, nung naaresto si Digong, sumikat yan ha? Naging PNP chief pa Ako ngayon ang sikat dito. Ganun ba? Baka pagka nahuli ko to, gawin akong DLG secretary dito, di ba? Ako naman ang Kaya ko naman palang gawin ito eh. Kayang-kaya ko. Ang problema, sabi ni Secretary, boy, Boy ba tawag? Teka lang, kailan ba matatapos yung 1-year ban ng yung mga tumakbo noong nakarang eleksyon? tapos na. Tapos na ba? Hindi ba kailan ba election last year? Ano nga ba yun? After yung election eh. Ay, ang bilang ba doon nung araw mismo ng eleksyon nung natapos? Tapos na yun. Ganun ba? So pwede na pala, no? Pwede na. Ay, di... Mag-aabang-abang pala tayo. Baka may mga bagong mga... Meron na nga yung talagang di ba? cabinet secretary. May USEC na nga ang DILG na bago eh. Ang dating mayor ng Iloilo na si Jed Mabilog ay naging bagong undersecretary ng DILG. Tama. Tama pala yung kahapon na binanggit ko kasi tinatanong ko kahapon sa post ko. Totoo ba? Napilitan tuloy pala si Secretary Anticlair, no? Yan po ay kinumpirma mismo ni Palace Press Officer Claire Castro. Una na hong nakasama si Mabilog sa narco-politician list ni dating Pangulong Duterte. Noong 2017, siya po ay lumabas ng bansa, nagpunta ng Japan para daw dumalo sa conference, pero hindi na bumalik. Incumbent mayor siya nung Iloilo dati, no? Yes. Bumalik lang siya noong 2024 ng presidente na po si Pangulong Bongbong Marcos para daw linisin ang kanyang pangalan. Hindi ko lang alam kung tumakbo siya. Parang hindi ata siya tumakbo noong nakarang eleksyon. Hindi. Tumakbo siya ng Kongreso. Kailan? Hindi, tumakbo siya sa Kongreso. Kasi hindi siya tumakbo as congressman. Kasi inimbita siya sa Kongreso noong nakaraan eh. Nagsalita siya. Oo nga pala, ukol doon sa extrajudicial. Oo nga, tama. At itong tagpunto na, pinakikita natin sa sa Kamara de Representante yan eh. Tama. Naimbitahan siya doon at nagsalita yung war against war against drugs. Yes. Ayun. At well, in fairness, ako, di ba, personal natin nakilala, napuntahan sa Iloilo yan. Maganda ang Iloilo nung siya ang mayor ng ng Iloilo City. Sa first impression, maayos naman. Yes. Magaling siya sa administration, Jen. Yes. Mukhang maganda naman, maganda yung credential. Kaya nga nung naparatangan siya, sabi, drug lord, parang nagdalawang isip din ako. Bagamat, sabi daw, ay lumalabas nga sa ganun, intelligence report nila. Pero kung ang pag-uusapan pangangasiwa ng gobyerno sa Iloilo, wala naman tayong masabi, di ba? Yun na nga. Ay, tignan natin ngayon. Kasi bagong talaga na siya. Ang tinanggal pala dyan, yung dating director ng Bureau of Jail Management Penology, Undersecretary Barreto ata, Serafin Barreto. Nung tinanggal yun, siya ang ipinalit. Si Yusek Jed Mabilog. Ayun.
tignan natin kung totoo nga ba magkakapalitan din mang DILG Secretary, ano? May balita pa yung Department of Budget and Management. Oo. Yung Toledo, 'di ba? OIC lang din 'yan eh. Madami pa nga OIC Meron yan, pa, di ba? oo. Marami pa OIC. Si ES Recto, OIC din 'yan hanggang Oo, ngayon. di ba? correct. Si Vince Dizon, OIC yan. Na-approve siya as DOTR. Yes. Di ba? Na-confirm siya. Pero sa pagiging DPW Secretary ay OIC pa rin po siya. At Oo. hintayin natin yung mga tumakbo last year Oho. na natalo dahil ano bang petsa ngayon dyan? At 13. At 13, di ba? Yes. Oh. Ano bang eleksyon nung nakaraan? Election ay May 13 eh. Sa araw na to. Ngayon pala mismo Kaya natapos nga. ang 1 year ban. Kaya wala pa nga tayong nakikitang ina-appoint dahil ngayong araw na ito pa lang. Natapos ang 1 year ban. Bukas. Bukas sa pang susunod na araw. Inaabangan ko dyan yung Benhar Abalos. Oo. Di ba? Oh, yan ang... Baka si dati Senador Tolentino. Ayun, si Sentol. Tignan natin. Lagyan Kung ano din. ang ano. Oo. Marami na mga... Tignan natin, ang aabangan kung magkakaroon nga po ng bagong pupwesto. Yan. Importante, mag-ano tayo, sakay muna tayo ng bangka. Sige. Dumaong po sa kauna-unahang pagkakataon ang luxury expedition cruise ship na SH Minerva sa Pier 15, Manila South Harbor, nitong ikasyam ng Mayo, taong kasalukuyan. Mula po ito sa Marinduque, lulan po ang kabuang 95 na turistang pasahero at 125 na tripulante. Sa naturang bilang, 76 na pasahero ang bumaba sa Manila South Harbor, habang ang mga natitirang transit passengers kasama ang 20 bago sumakay na pasahero ay muling bumiyahe patungong 100 Islands bilang bahagi ng kanilang paglalakbay. Patuloy namang pinagtitibay ng pamunuan ang suporta nito sa pagpapalago po ng cruise tourism sa bansa sa pamamagitan ng ligtas, maayos at episyenteng operasyon sa mga pantalan. Ayon, maglalakbay po ba kayo gamit ang mga sakyang pandagat? Panoorin niyo po ang paalaala ng PPA. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency, the PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Maraming salamat, PPA. At bago tayo mag-break, so text ito kahapon, nakalimutan ko. Ano yan? Happy birthday daw po kay Marisa Pedria ng Barangay Navarro, Cavite.
Ayun, Aba. sa Jan Trias. Pabati po ang mga taga-barangay Navarro na lagi po nakasubaybay sa inyong palatuntunan. Salamat po si Ate Joy. Magandang hapon sa mga taga-riyan po sa Barangay Navarro. Ang mga taga-Angeles, Pampanga naman, ang Kaabedula. Kaabed, kasama daw ang Kuya Dennis Soliman. Nelson, Ayun, lagi po nakasubaybay sa ating palatuntunan. Maya Pagat Panapon po. Ganun din po si Benny Sagilabon ng Cabanatuan, Nueva Ecija. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panaloklak na. Ito na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon ho tayo sa Always Panalo. Yan po, pure gold pare ko. Mababa ang presyo, very convenient. Sa dami ng stores nationwide at laging kumpleto. At may Pure Gold mobile app din po. Kaya doon sa mga ayaw pa pong lumabas, pwede ho kayo mag-order, magpa-deliver via Pure Gold mobile. Senador pa to. Download mo nito para makapag-grocery ka kahit nandiyan ka sa Senado. Yan, pa-deliver ka, pure gold. Pa-deliver, Yan. At mahigit 50 taon na pong nagdadala ng ginhawa sa mga tahanang Pilipino, subok sa tibay, siguradong kalidad. Kung maayos na pahinga ang usapan, iisang pangalang mapagkakatiwalaan. Salem Bed, ang hari ng tibay. Ayun, salamat, silent bed. Meron ba siyang silent bed doon sa Senado? Si Senador Bato? Meron Ayun, yan. padala natin para masarap ang tulog nyo, sir. At saka si Senador Robin Padilla. Dalawa sila eh. Oh, Tama. Ang gusto daw ata ng Senador Bato, pag natutulog, hawak ang kamay ni Robin pa. Habang kumakanta na, hawak kamay. Ay, nako. Mga taga-suporta ng Duterte dumating daw po sa labas ng Senado upang ipanawagan ang suporta kay BP Sara Duterte at Senador Bato de la Rosa. Aba, Erlo Bringas, Erlo. Kuya Jen, alas 4 ng hapon nang dumating ang mga taga-suporta ng pamilya Duterte, maging ni Senator Bato de la Rosa dito sa labas ng Senado. Kinabibilangan niya ng grupong Maisug at iba pang mga pro-Duterte group para manawagan na illegal ang gagawing pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Ayon sa grupo ay kanilang kinukwestiyon ang hindi naman ang pagbibigay pansin sa ibang mga usapin ng bansa tulad ng maanumalyang flood control projects at misto lang inuuna pa raw ang mga bagay na hindi dapat na pagtuunan na pansin. Muntikan pang magkagulo kanina matapos na biglang sumugod naman ang isa sa mga pro-admin supporters, pro-Duterte supporters para pagsalita ang mga ito ng hindi maganda pero agad naman itong nakontrol ng PNP. Kabilang pa sa iginit ng grupo ang illegal ding umanong gagawing pag-aresto kaya Senator Bato de la Rosa na hindi nila naaayon sa batas. Dapat daw ay korte ng bansa ang gumawa nito at hindi mga dayuhan. Git ng grupo wala nang restriksyon ang ICC sa bansa at misto lang nakikialam pa nga sa batas ng bansa ang ICC. Sa gayon ay tuloy-tuloy yung ginagawang programa ng mga pro-Duterte supporters dito sa labas ng Senado at habang natapos na yung ginawang programa naman ng pro-admin supporters dito sa kabilang side ng kalsada ng Jokno Boulevard dito sa labas ng Senado sa Pasay City. Yan ang update narito sa bahagi naglabas ng Senado. Balik sa inyo. Wala bang dyan, Erlo? Mga tauhan ng NBI. Kasi nung isang araw, binabantayan yung lumalabas sa pumapasok eh. Ang ginawa pala nila dyan, Jen, nakita ko yung isang balita, yung report. Oo. Ayaw silang papasukin. Okay. Di ba? Ayaw silang papasukin. Oo. Noong Lunes ito, Oo. kainitan. Ang ginawa nila, nag-checkpoint sila sa labas ng gate. Sa gate, Wala namang lalabas. Oo. Sabi niya, ayaw kami papasukin, hindi kayo makakalabas dyan. Ayun. Tinitingnan natin nila kung nandun si Bato. Wala. Paano, wala na ba yun, Erlo? Wala bang NBI? Actually, Kuya Nelson, wala na yung sitwasyon na yun. No? Ang nangyari kasi ngayon, yung harapan ng gate ng Senado, di ba may parang parang intersection box. Pinaligiran ngayon yun ng mga pulis, nakabarikada yung mga pulis sa mismong intersection box sa harap ng gate
Senado. Kaya walang makakalapit talaga sa gate na kahit sino man. Pwede naman magpaikot-ikot yung mga miyembro ng media, pero sa mismong gate para pumasok ka sa compound, ay hindi ka talaga papapasukin. Maging yung iba pang mga kung gusto mang lumapit sa gate ng Senado ay hindi na nila papayagan pa, Kuya Nelson. Ayun. So, pero yung mga empleyado ng Senado, pwede naman. Pwede naman, Kuya Jen. Pinapapasok sila. Kanina may mga nakikita tayong pumapasok at may lumalabas. Siguro may parang may binili lang sa labas, tapos babalik ulit sa loob. Pinapapasok naman sila kahit papaano. Kasi yung kabilang side yan, GSIS, no? Hindi naman naapektuhan yung GSIS. Hindi naman, Kuya Jen, open yung GSIS. No? Tanging ng medyo sarado talaga at gordyado. Itong lagpas ng GSIS, yung kabilang gate ng yung dito sa may bandang Senado, police, side to side, both side nung mismong intersection back to sa harap ng gate, ay may mga nakabarikadang mga police, Kuya Jen. Ayun. Sige. Thank you very much. Yan po si Arlo Bringas. Yan ang sitwasyon ngayon dyan sa vicinity ng Senado. Masamang balita dyan. Ha? Di ba, akala ko kanina, sabi ko sa iyo, mukhang magkakasundo na si Ceasefire na yung si Robin at si Kiko, di ba? Ba't may bago? Ang bago, nung session suspended, di ba? Parang kakain sila O kaya, pupunta sa lounge yun, siyempre. Nagpanagpo sa lounge. Ha? Si Ruben at saka si Kiko? Oo. Baka daw nagsubuan ng kanin naman yun, siyempre. Nasa lounge Muntik na naman. Talagang nandun pa rin ang samaan. Alam mo ba kung sino kumumpirma? Kinumpirma po ito ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. General Aplasca. Oo. Ganon? Gusto mo mapanood? May video tayo. Ayan, no? Sige nga, tingnan nga natin. Hindi ko, dalawa kami. Alam video? Meron dito. Meron na. Ayan, no? Galing kay Arnel Berdan Jr. Ganun, no? Sa ating grupo. Sa atin yan, grupo. Ayan, no? Nagtakbuhan pa, Ay, yung mga reporter pa lang ano kaya nangyari? Ay, hindi. Interview pala to. Mali pala. Akala ko yun yung video. Hinabol pala si Sino hinabol ng mga reporter? Ano ba mga reporter? Bisa nagkakagulo sila Meron silang ini-interview. Pwede ba nating... Sino ba to? Teka daw Ha? Hindi ito, wala kaugnayan to? Wala rin daw video. Baka lumipat tatalibang himpilan si Arnel Berdan, di ba? Hindi na. Hindi ba sa atin? Sayang naman. Sayang. Kinabahan tuloy ako So yun pala nangyari, Nelson. Di ba, nagsisession. Sabi ni si Senadora Loren. Suspended mo na. Sabi nga, idadapa ba natin sa ethics committee? Sabi ni Robin Padilla, idadapa ba natin sa ethics committee ito? Mag-sorry ka na lang. Mag-apologize ka na lang. Wala namang dyan Tapos sabi ni Senador Legarda, I can see Senador Kiko smiling. Ngumingiti-ngiti na niya. Baka naman ngumingisi. Iba naman yung ngiti sa ngisi. Yun pala ay nagpanagpo sa lounge. Nag-break. Lumabas sila ngayon, papunta ng lounge. So pagdating sa lounge, doon nagpandikit yung dalawa. Ang sabi nito, muli niyang nagkasagutan ang dalawang senador sa Senator's Lounge. Ayun, sabi ni Aplasca mismo. Pero nilinaw ni Aplasca na wala namang nangyaring pisikal. Ayun. Sagutan lang. Sabi niya siguro, akin yung chicken joy, chicken pit.
Chicken Joy. Hindi, sa akin yung ano, akin yung yung lumpiang Shanghai, akin yan, no? Dadalawa na lang eh. Ano ba mo ako sinisigawan? Nauna ako rito, akin yung ano, yung... Hindi, kumanta raw ata si, si Robin, balutin mo ako sa liwanag ng iyong pagmamahal. Wala pa lang nakakuha ng video na yon. Ganon. Kinwento lang nung Sergeant at Arms. Di may CCTV yan? Di pwede walang ano yan? May Ay, CCTV. ilitaw mo yung CCTV. CCTV. Ilitaw nyo ang CCTV dyan. Hindi, sagutan eh. Hindi na rin natin makikita. Di may audio yung CCTV. May na audio dyan. ba? Oo. Meron doon sa ano. Kumain ako dyan. Narinig ko yung kalansing na kalansing na mga kutsara feeder dyan eh. Alam nyo, dun sa dalawang maginoo dyan, di ba sinabi na nga natin kanina, maliit na bagay yan para pagtalunan nyo pa. Kaya tuloy, alam mo, ang sentimiento ng social media ngayon, hindi magandang makita ang ganito ang mga senador natin. Pero sabi ko, hindi, buti nga sa atin, sagutan lang eh. Sa South Korea nga, sa Taiwan, talaga nagpapaluan ng upuan eh. Di ba? Naghahagisan talaga ng ano. Sa atin naman, hindi pa naman dumarating yung ganyan. Di ba? Teka, isipin ko ha. Hindi pa naman. Meron lang sa atin ng pinakamalala, yung sinampal sa Congress. Yung dating taga San Juan, yung sinampal niya yung matandang ano. Di ba? Sa Senado naman, Wala pa masyado. wala pa. Sagutan lang talaga. Sigawan lang, ganyan ng konti, mataas ang boses. Natural naman daw yon. Pero as in, wala pa naman talagang nakita ka na naglilipar ng bangko. Oo. Di ba? Yun nga. First time tayo nakakita ng senador na tumatakbo. Tapos nadapa. Nadapa. Duguan ng daliri. Ayun. Ayun ang ano lang, yun lang ang bago. Sa kasaysayan ng Senado natin, meron tayong ganon, Nelson. Yun ang ano. Pero yung talagang nagpang-abot at nagkapunitan talaga ng barong. Wala pa naman ganon. Mabuti naman. Yung Senador Ruben Padilla, wala akong duda na talagang nambubugbog talaga yun. Batang Padilla. Yung isa hindi ko lang alam. Sino? Kung talagang, kung ang usapan ay pagiging brusko, yung Robin Padilla, ano na bang pinag-uusapan ngayon sa Senado? Latest. Kasi kanina, nag-privilege speech lang si Senate President eh. Ay, wala pa. Mukhang ano? Ha? Sergeant at Arms. Ay, boses tayo. Sige. Parinig natin. Si Sergeant at Arms, ano ba nangyari kanina? Ito yung bago bago Sergeant Arms. Ito yung video sinasabi ko. Yan. Sige nga. Sige. Kanina kasi di ba nag-declare ng break. So tapos na sila sa papunta na sila sa lounge. Maliit kasi ang daanan sa likod, di ba? So medyo nagkatabi, siguro nagkasagutan pero hindi ko naman nakita dahil wala akong kanina. Pero saan yung report sa inyo? Yun po ang report sa akin, medyo nagkasagutan lang ng konti. Hindi naman siguro. Ano man tawag? Nagkagirian lang siguro. Yun, naggirian. So, sa tingin ko baka nag-away lang sa ulam yun eh. Kasi baka yung lumpiang Shanghai, paborito ng isa, gano'n, di ba? Sabi niya siguro ng isa, balutin mo na yan. Iuwi ko yan sa amin. Anong balutin? Sabi niya, wag mong kukunin yan. Dito pa kami hanggang gabi. Dito kami matutulog. Uubusan mo kami ulam. Sabi doon siya, balutin mo ako. Yun na. Si Senador Kiko, ako man tanon. Ganon? Oo, kasi mag-take home siya kay kay ma'am siya. Ma'am. Ayaw ni Robin dahil dyan sila matutulog, wala sila ulam. Ay, naku. Sana matapos na, no? Itong ganitong mga bagay. Ito naman. Yan nga yung video na sinasabi natin. Para interviewin lang si Mau Aplaska, acting Sergeant at Arms. Ayan. Yun. Pero ako naniniwala ako bago matapos kasi last day nila ngayon, di ba? Next week na susunod. Dapat siya wag nyo nang anuhin. Huwag nyo nang pigilan. Wag nyo nang, at sabi nga, di ba? Wag mong hahayaang lubugan ng araw. Ang isang tampuhan, di ba? Hindi, sa mag-asawa lang ang pagkabi.
Kayong dalawang ganito. O, di, sige, palibas na lang tayo ng initang ulo. Ayaw mo nila naman tumigil eh. O, di ba? Pagkatapos na nagpang-abot, yan, di okay na tayo. Nagkalabasan na ng sama ng loob. O, magkamay. Siguro gano'n na lang, para malaman talaga natin, Nelson. Sige, akin na yung venue, ha? Oh. Total, dalawa na yung ating main event, eh. Oo. John Vic Remulla versus Antonio Trillanes. Yan. Ang main bout natin, Robin Padilla versus Kiko Pangilinan. Yan, Ako na magdala ng ticket. Sagot ko rin Magbenta ka. Magbenta ako ticket, para na sa ganun eh. Ano ito? Ito for the benefit Yan, of the doubt. May makikinabang ng mga street children ito. At saka yung mga kababaihang napabayaan. Yan. Pinakamabuti, mag-break muna tayo. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Ay, nako, importante, Nelson, magpabango muna tayo. Yan ang importante. Habang kayo po ay nag-aaway-away, importante mabango kayo. Ito po, scent by Savalgar. Wow. The scent of royalty. Oy. Has 35% oil concentration of fragrance. Long-lasting for men and women. Find your signature scent. Discover the perfect fragrance for every mood and occasion. Scent by Savalgar. Amoy mamahalin sa presyong mamahalin. Wow! Ayun, I love you! Yun, Yan ang, Savalgar. Yan ang pinang-spray ko sa tenga ko eh. Lahat ng madaanan Kaya ko pala, talagang... dami sumusunod siya kaninang yung mga... sa punong... Oo, pati si Saito, sinundan ka eh. Pati yung pusa sa akin. ayaw bumitaw eh. Yun, naka... So, ngayon, Nelson, kapansin-pansin talaga na matindi ang labanan ng numero ng mga senador natin sa minority at saka ng majority. Kaya nga dyan, itong hawak ko ngayong resolution number 395, di ba? Bagamat 5 lang ang pumirma dito, pero mas maganda siguro kung marami-rami. Na naghihikayat kay Senador Bato na sumuko. Makikita mo rito na siguro ang gusto nilang pakalitawin dito ay parang sumunod tayo sa batas, di ba? Yun na nga. Pero kung lalalim-laliman mo pa ang iyong pag-aanalisa. Pag-analyze. Diba? Yung parang mumuni-muniin mo. Yes. Kung bakit ba sila ay kating-kate? Ano ba bang ibang term doon? Gitil na gitil. Gitil na gitil. Na maaresto si Senador Bato. At maalis sa compound ng Senado. Kasi nung una, wag makapasok, di ba? Wag, yes. Kahapon, nabanggit na natin kung bakit ayaw nila papasukin. Para hindi magkapalitan. Kasi vital. Kukulangin ng bilang. Yung diba? isang bilang na yun. Kasi pagka nakita nung isa na, hindi naman kayo mananalo, kulang kayo ng... Totoo. Hindi lilipat sa'yo. Diba? Dumating si Bato nung nagkabutuhan. Dumating si Bato, nagkaroon ng kumpiyansa yung mga dating nasa majority, lumimat sa minority kasi hindi naman sila nagbago, majority pa rin. Yun. Kesa naman lipat mo, tapos natalo kayo, di nawalan ka ng posisyon. Ngayon, eto na, Jen. Yan. Gusto namang, di ba sabi, pumasok ka na, di ba? Pasok. Lagi ka nagtatago. Lumitaw. Huwag ka pumasok. Nakapasok. Lumabas ka na. Bakit? Siguro kung isang ordinaryo mamamayan, maguguluhan ka, di ba? Totoo. Gustong pumasok, ayaw papasukin. Noong nakapasok, gustong palabasin. Kasi una, noong nakapasok, na-attain yung objective, magkapalitan. Yes. Naging majority na sila. Kasi yung bawat isang bilang dyan ng boto ay napakahalaga. Ngayon, Jen. Ngayon na nandyan na si Bato at dyan na nga nakatira, ibig sabihin kung ikaw yung senador na bakit hindi ka pumapasok, nandyan na siya, ibig sabihin, okay na, pumapasok ka naman pala. Ngayon, bakit kaya gustong-gusto nilang matanggal na uli si Bato dyan sa Senado? Kasi bantakin mo, Nelson, sa 13. Nabilang ngayon. 13 sila. 13. Kung aalisin mo yung Bato sapagkat hindi makakaboto ng Senate President, 12 ang matitira. Okay. Yung 12 na yon, siyam doon sa baba. Meron kang 2 abstain. May 2 kang abstain. 11.
At doon sa 12, 11-12. doon sa 12 versus 11. so halimbawa, sabihin mo na yung dalawa na yun ay sasama sa minority, no? Yung Mig Zubiri at saka JB, halimbawa lang, ano ha? So, naging 11 so, sila. naging 11, 12. Dito sa 12 na natitira, marami, sa 12 majority, mayroong ilan sa mga ito ang nahaharap sa usapin ng flood control scandal. Okay. Nakasama sa pinakakasuhan doon sa report ni Senador Ping Lacson. Sino? Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, at dating Senate President Chis Escudero. Kapag ka itong tatlong ito na pressure, Nelson, itong tatlong ito na pressure, alam mo na ang mangyayari. Lalo pa nga ngaraw ngayon, meron daw mga oligarko at mga negosyante na tinatarget na ito. Pag hindi kayo lumipat, meron kayong may mga hakbang na baka hindi nyo magustuhan sa mga susunod na araw. Ganun ba? Yun daw ang lumalabas ngayon. Mapakatindi naman yun. Ay, mabigat. Tapos yung magkapatid na bilyar. Nahaharap kayo ngayon sa issue. yung insider trading. Di ba? Ngayon, matindi din ang pressure kay Senadora Loren Ligarda. Ang tingin ngayon sa kanya para daw na siya ang bumaliktad. Matindi ng campaign ngayon sa social media against sa Senadora Loren Ligarda. Anong implikasyon nung ganyan? Well, ito mangyayari. Kapag ganyan po ang nangyari, sapagkat napaka-slim, isang tao lang ang pagitan, kapag kami na-pressure na isa o dalawa, tatlo, sa mga nasa majority ngayon, babaliktad ulit. Pwedeng, bago matapos ang linggong ito, iba na naman. Mag-iba na naman ang sitwasyon dyan. Yun ang sinasabi natin. At ito ay dahil dun din sa napipito impeachment. Oo nga, ano. Yan ang pressure ngayon. Ay, Berta, andiyan ba? Nasa linya na. Natawagan ho natin ang abogado ni Senador Bato de la Rosa, Attorney Jimmy Bondoc. Attorney Jimmy, napapanood po kayo sa Net25, napapakinggan po sa Radyo Agila. Live din po sa aming mga social media account. Si Jen po, tsaka si Nelson. Attorney, magandang hapon. Kamusta na po kayo? Magandang hapon po, Sir Jen at Sir Nelson. Mga idol, magandang hapon po. Nasa Senado pa po ba kayo ngayon? Opo, nandito kami ngayon sa opisina ni Sen. Opo, kamusta po si Senator Bato? Hindi po, physically is okay, pero kanina po medyo may konting malulungkot na mga sumandali yung pamilya na nagyayakapan. Ano na po ang mga legal moves ninyo? Kasi ang lumalabas po ngayon ay hinihikayat siya ng 5 kapwa niya senador na isuko ang kanyang sarili sa mga otoridad, Attorney Jimmy. Yes, well, that resolution of the minority, some members of the minority, ay challenge na po ni Senator Dante Marcoleta kanina sa kanyang privilege speech. Aside from that, that is a mere resolution, so that's not our problem. Ang problema po namin ngayon talaga ay lagi na lang pong may mga balita ng mga certain law enforcers, hindi na namin alam kung ano pong ahensya ng gobyerno, na nakakapasok po o pumapaligid dun sa premises. And still, ang balita po ay ang kanilang hawak-hawak ay isang foreign warrant which we as lawyers vehemently we really object to that, no, kasi hindi po talaga yan actionable dito dapat. Sa tingin niyo ba ay talagang pipilitin si Senador Bato na kunin sa Senado? Hindi po. Wala na po kasi akong iniisip na imposible ngayon sa mga panahon na ganito, sir. And besides, our role here is multiple, no? As lawyers, also as, siyempre as party mate, dahil magkapartido po kami. And we have to make sure na wala talagang abduction na magaganap na katulad na ginawa kay sa extraordinary rendition case of FPRRD. Ito po ipinal ninyo sa Supreme Court ay ano po ito? Yun po yung dati pang original na case. Nag-file na kami lang ng supplemental petition. Originally po, kung maaalala ninyo, kami ay nag-file patungkol pa yan kay PRRD at kay General Senator Bato. Essentially questioning the legality ng pag-cooperate ng Philippine government with the
ICC given the fact that we have withdrawn and that they have no jurisdiction. Sa amin po, malinaw yung legal argument na yon. Marami pong tumutulig sa doon saying that the ICC has decided on their own jurisdiction. Ang sagot naman lagi namin doon, malamang. Alangan namang sabihin nilang wala silang jurisdiction. We do not care about the ICC decision. What we care about is the decision of the Supreme Court, no? And right now, ang kasali dun sa mga petition namin, gusto namin humihingi kami ng paglilinaw. Kung talagang dapat i-reiterate po sa mga enforcers na ang foreign warrant is without force and effect. Kung hindi po yan dumadaan sa competent judicial authority according to Article 59 of the Rome Statute. Assuming, without conceding na meron ng jurisdiction ng ICC. So in short, kung totoo pong gagawin nila yung pag-aresto pursuant to a foreign warrant, there are several steps to be taken. Una, i-transform muna nila, daan muna nila sa competent judicial authority. Dapat din, padaanin nila sa Philippine Center for Transnational Crimes. No? Madami pa pong kailangan mangyari bago yan maging local warrant. So hindi po namin alam kung bakit nila minamadali. Naririto lang naman ang kliyente namin. Sa kasalukuyan daw po ay pinapaklir ang helipad dyan sa Senado. May darating bang naka-helicopter? O ano sa tingin nyo, attorney? May nabalita ba kayong ganito? Bilang abogado po, kasi ayoko mag-confirm nang hindi ko mismong nakikita. What I can report is the hearsay. No? Yung mga reports na sinasabi, usap-usapan dito, mismo pong anak ni Senator Bato ang nakakita kanina ng presence of a helicopter na nagland, pero hindi po sa premises ng Senado kundi sa gilid. So we do not know what to make of that. Pero ang isa pong fact, meron pong fact na may nakapasok po na NBI agent disguised as members of the press. No? So yun po, fact yun. Hindi po yun chismis. So the circumstances taken together, syempre kami po ay mas lalong nag-iingat. No? Because we are syempre obligated to Senator Bato to protect him and to the Filipino people to prevent another miscarriage of justice. No? Attorney, ano ba ang kahalagahan na si Senador Bato ay nasa premises ng Senado? Dito po kasi it is very clear na ang Senado is a separate branch of government which enjoys its certain respect, no, from the interdependent branches. We are banking respect na sana i-afford ng ibang branch sa atin, no? Pangalawa po, we want to make sure na kahit yung mga law enforcers ay hindi mag-commit ng sarili nilang mga krimen. Halimbawa, it is our view that they are at risk of violating the revised penal code, particularly Article 145, no, yung violation ng parliamentary immunity, or baka hindi ang gawin nila because we feel that without proper authority, wala namang proper authority dahil nga foreign warrant, without proper authority, armed, kasi armado po sila, tumultuously, kasi more than, dami nila 9 nga yata sila kahapon dito, and publicly, they will be preventing a senator from performing his legislative duties. And that is the very definition of sedition, sir. So, either sedition or violation of parliamentary immunity, we do not want them to commit crimes dahil kawawa din po yung mga enforcer na kapag sila naman po ang nakasuhan na, baka mawalan din sila ng kakampi. Ayun. Kawawa din, may mga pamilya din yan. Sa puntong yun po ay, kasi una, nasugatan si Senador Bato. At sinasabing nilabag din yung isang batas patungkol sa hinarang mo yung ayaw mong makapasok ng Senado yung isang senador. Yan po yung 145 yan. Yan yung 145. May mga complaint na po ba na ipapile o paano po? Hinahanda po namin pero kasi ang hirap po nito dahil
Pulis po yung ating aakusahan. Pulis nga din yung kalaban. So, kami po ay basta naghahanda lamang ng mga pleading, mga complaint at titingnan po natin kung hanggang saan makakarating. Aha. Pero sa isang punto, Attorney Jimmy, yung importansya ng Senador Bato doon sa bilang ng majority, sabihin, kung wala siya dyan, sa vicinity ng Senado, at may wala nag-motion na mabago ulit, may epekto po ito, di po ba? Malaki po. Pero kasi ang dinidiin din po namin, huwag sana pong overacting yung ibang tao na parang siya ay pumasok para lamang doon, no? Ayun. But definitely, that was a big, huge factor sa kanyang pagdalo dito, no? Opo. Pero siguro matatawag na rin nating kabayanihan yung ginawa niya, lalo na po sa mga impeachment. Pero bukod doon, gusto na rin po kasi talaga ni Senator Bato na harapin sa tamang paraan ang mga alegasyon laban sa kanya. Ayun. Dahil hindi naman yan magawa habang siya ay nagtatago. Pero because he is here appearing in good faith and in his capacity as a senator, no, hindi po ba dapat ito'y galangin ng mga otoridad at bigyan siya ng kaukulang panahon para makapag-file naman kami ng necessary answers sa mga complaint na bibigay sa kanya. Ang lagi ko pong sinasabi, pag may warrant daw, halimbawa ICC, ang lagi namin sinasabi, iisang salita, patingin. Patingin naman. Opo. Wala pa kami nakikita. Pag sinabing meron na daw local warrant, patingin. Hindi, wala po kami nakikita eh. Aha. So, we just want to be apprised, no, of the document. Attorney, ang inaasahan na lang talaga natin dito ay yung pag-intervene ng Korte Suprema, no, sa pamamagitan ng pagdidesisyon. At least siguro may isang taon na rin yung pinail yung kaso no, na question sa warrant ng ICC. Opo, alam niyo naman po ang sitwasyon ng mga abogado, no? Napakahirap magsalita ukol sa the speed of the disposition of cases by the Supreme Court. So, I cannot comment on that, but I do have the right to express my prayer, no? Na there are certain bodies, the Supreme Court included, no, who are given right now the God-given opportunity. It is a God-given opportunity to actually correct a huge problem in the Philippines today. So, I'm praying that yung Holy Spirit ba ay madampian po ang mga kinauukol. Ayan. Anyway, Attorney GB, salamat po naman sa inyong oras. Pag may tanong kami, tatawag ulit kami sa inyo. Ano po? Opo, pasensya na ako kung hindi laging masagot dahil kanina okay po lang po. may suntukan pang naganap dito. Sige. Sino ba nanalo? Wala, puro chismis din po. Kaya tsaka na lang po, baka mas marami pa kayong alam, sir. Basta pagkano, balitaan mo kami, Attorney Jimmy. Ha? Ingat po kayo dyan. Magandang hapon po. Maraming salamat po. Ayan, si Attorney Jimmy Bondok, ang atin pong nakapanayam, abogado ng Senador Bato de la Rosa. Ayan. Na? Mahirap yan, Jen. Ha? Kasi kung naghahanda ng helicopter, palagay ko, Jen, talaga ako, pag dumating sa punto na gano'n, na isasakay na sa helicopter? mismo yung anak daw ang nagsabi. Gano'n? May nakita eh. May nagpe-prepare na ng helicopter. Oo. Pero, ewan ko lang kung makakabuti sa Pilipinas yung ginagawa natin. Ninyo na yan, di ba? Kaya nga. Eh, talagang ang, sabi ko talagang ang layunin dyan, talagang alisin sa vicinity ng Senado. Pero alam mo ba, Jen? Eto mismong ang ICC ang nagsabi. Dahil nabalitaan nila yung nangyayari sa Pilipinas eh. Totoo. Yung kaguluhang ito. Alam mo bang ang sabi ng ICC, ito official statement, ha? Oo. Ng International Criminal Court. Kaugnay ng paghahain ng arrest warrant laban kay Senador Bato de la Rosa. Tinanong siya ano bang kailangan talagang gawin para maisilbi ang warrant of arrest na yan? Okay. Ang sabi ni ang pangalan nito si Orian Maylay, spokesperson ng ICC ito. Ang sabi niya din, ayun, record pa nga niya. Ang pagpapatupad daw ng warrant of arrest
ay depende yan sa nasa estado yan o nasa sa Pilipinas. Nasa Pilipinas kung paano nila ipapatupad yan. Ayun, oho. Kung gusto nila, maaari daw kumonsulta sa korte gamit ang legal mechanism na nakasaad sa Rome Statute. Ayun, no. Ibig sabihin, kung ipapatupad mo ito ng ikaw lang, hindi ka kukonsulta sa korte, local court yan, ha? Baka nga magkamali ka. Kasi malinaw nga dun sa Rome Statute, idadaan mo sa local court. Sa korte ng bansa. Yes. Meron bang boses? Maintindihan ba natin? Tagalog ba yan? Translate ko. Sige. Translate. Hindi naman French siguro yan. Ano ata? Pakinggan natin yung part lang na tungkol dyan. Para malinawan natin. Oo. Ipinaliliwanag ko na sa inyo na huwag nyo nang arestuhin si Bato. Ayun. Pero at least ito, in fairness, official na ito mula sa ICC na nagsasabi. Kasi sa bagay na ito. Hindi yung basta dampot lang, dadalhin mo na doon. Yun. Hindi ganun yun. Oo. Yan ang problema natin. Yun nga ang malungkot dun Pinipilit nating i-implement yung utos ng batas ng ibang bansa. Parang hirap sa kalooban, Oo. Ito mga bagay na ito. Tapos, yung mga batas na natin sa Pilipinas, hindi nyo naman maipatupad-tupad. Inuunan nyo pa yung batas ng ng mga dayuhan. Kaya nga ang tanong dyan, Senador Alan Cayetano kanina, paano kung halimbawa, ang ilang cabinet secretary natin, mga opisyalis general ng ating bansa, at meron din ganyan. Halimbawa dyan, ang isa pang halimbawa niya dyan, crimes against humanity, versus dun sa mga rebelding NPA. Yung mga leader nila, di ba? Totoo, nangyayari yan. Halimbawa, may nag-file sa ICC. Kasi ang punto nila dito, hindi na nga tayo miyembro ngayon. Pero yung mga ginawa under noong miyembro pa tayo, pwede daw yan. Yun. May jurisdiction. Di pa paano kapag dumating ang panahon na pag-aarestuhin din kayo, hindi ba kayo papalag? Yun na nga. Hindi ba? Baka mangyari na sa inyo yan. Hindi malayo mangyari. Magkaka-president din, President, Nako. Oo. Kaya nga... dahil ba sa... Bago lang tayo magtapos, dahil ba sa pangyayari yan, baka sabihin nila, wala na kaya itong ginawa mga senador natin ano na mangyayari sa atin? Pinapasweldo kayo dyan. Diba? Meron ba? Kayo ba mag-aaway-aaway na lamang? Wala na ba kayong ginawa? Kundi sa kapakanan ng ating mga kababayan? Meron pa rin daw palang naipasang batas na son. Pasado na po sa ikatlo't huling pagbasa ang Senate Bill 1894. Ito daw po ay may kinalaman sa pagpapalakas daw po ng Republic Act number 10931 o ang Universal Access to Quality Tertiary Education. At higit pang pagpapaigting daw po sa Tertiary Education Subsidy, TES, para daw po matiyak na mapupunta sa mga estudyanteng pinakanangangailangan ng tulong pinansyal. Ito ho pala ay in-sponsor mismo ni Senadora Loren Legarda, ang atin pong bagong Senate President Pro Tempore. Bilang chairperson daw po ng Senate Committee on Higher Education, Technical and Vocational Education at co-chairperson ng Second Congressional Commission ng EDCOM 2. Binibigyang din pong kahalagahan ng panukala ng kanya pong manifestation. Ibinunyag daw po ng EDCOM2 ang malaking puwang sa implementasyon ng mga student assistance programs at pagbibigay daw po ng panukala sa mga mag-aaral mula sa mga mahirap na sektor, kabilang na po ang benepisaryo ng 4Ps, personal disability, mga katutubo, mga solo parents at ang kanilang mga dependent at mga estudyante mula sa geographically isolated at disadvantaged areas. Ayun, pinalalawak din daw pala yung pagbibigay ng laptop, room and board at iba pang mga gastusin may kaugnayan po sa edukasyon. Yan, human investment. Habang tayo nag-aaway-away, baka kami ang matutunan ng mga estudyante natin, Nason, ay pagsusuntukan at mag-aaway-away din. Naku po. Makapag-aral kayo ng maayos. Makapag-aral kayo ng maayos. Hinahanap ko yung petition kanina. Nakita mo ba yung petition ni Atty. Man Scarpio? Eto. Meron ka ba dyan? Oo. Kanina ko pa hinahanap Ito po bago ay tayo magtapos lang. kasong sibil laban kina Sabalya, Madriaga at Ayun, iba pa. okay. Dahil sa mano'y paninira. Naghain ho sila ng kaso
ang danyos ay 7.3 million pesos. Ayun, oho. Ayan, nakasira daw ho sa kanyang legal na practice at personal na reputasyon ang mga kasinungalingan daw po ng mga ito. Oho. At ito ay ipinail sa Davao City Regional Trial Court. Sa Davao City ito. Hindi dito sa Metro Manila, Quezon City. Mukhang April 29 pa pala ito ipinail. Oho. Oo. Bahagi So civil case ito, Nelson, ha? Civil case. Bahagi daw ng paratang ang isang coordinated black propaganda na layuning hadlangan ang pagtakbo ng kanyang asawa na si BP Sara. Ayun. Jen, ang sinasabi daw pala dito, dyan sa Senado ngayon. Anong latest? Meron na nga daw mga NBI. Talaga? Meron pang PNP. Ano yung PNP? At bantay na talaga yung PNP dun sa vicinity, di ba? Nire-report ni... At meron din talagang helicopter. At alam mo ang sabi ni Senador Bato sa information niya? Aarestuhin daw siya pagkatapos ng sesyon. Session ngayon? Ngayon. Gano'n? Ay, hindi na tayo magtatapos na programa. Hintayin na natin. Oo. Gano'n? Pero ang sabi ni OSAA Chief Retired General Mau Aplaska, hindi nyo maaaresto si Bato habang siya'y nandito. Ayun. Mista pala niya yan Tsaka si Senador Bato ata nagrekomenda para siya ang maging OIC Sergeant at Arms. Tignan natin kung makapananaig ba ang OSAA. Kasi kung magiging talagang full force yan, Nelson, aywan ko lang, kung ano mangyayari dyan. Ibig sabihin na ilulusubin nila? Kukubkubin ba nila Senado? Yung loob, papasukin nila? Naku po. Ganyan ba magiging senaryo? Ay, ang sabi ni Senador Bato de la Rosa, Jen, sa mga taga-suporta ko, punta kayo dito. Sabi niya, nananawagan siya Kaya wala rin naman magagawa yung mga tao, di ba? Ayun, wala naman silang helicopter At saka, may gate yung Senado hindi mo makakapasok doon. At saka may helipad ba ang Senado? Parang wala sa side data. Maraming bakanting lote lang sila doon. Maraming Pero walang helipad ang yung GSIS. Kasi GSIS building yan Di ba? Luma na, di ba? Ay, hindi ko lang alam. Kasi yung tapat niyan, parang parking area Hindi ko, kung... Tsaka po helicopter. Pipilitin ba nila yan? Ipipilit ba nila yan sa panahon nating ito? Abangan natin kung ano mangyayari. Sa bagay, bukas malalaman natin. Kaya huwag kayong bibitaw, ha? Bukas may continuation to. Tsaka paggabi na baka hindi na makalipad ng helicopter paggabi. Madilim na. Madilim, Papatay ng ilaw dun Di ba yung mga bago kaya? Hindi, mayroon na rin ngayon kahit ng gabi. Ay, yan, live. Ang dami na ng pulis. Andito ng mga pulis crowd... CDM yan Crowd Dispersal Management. Crowd management yan Hindi yan na-aresto. Ayan. Magtaka tayo dyan pag dumating dyan si MMDA General Manager. Ayun na. Nick Wala Torre. na. Sabihin, tuloy-tuloy na yan. Mag-uwian na tayo. Tuloy-tuloy na yan. Tapos may dalang yung pagtibok ng puso. Abangan ho natin, ha? Abangan niyo po. At mamaya sa ating balita, yung Mata ng Agila Prime Time, may mga update tayo. Yan. At bukas, babalitaan namin kayo. Lalo na yung mga nasa abroad. Trabaho kayo, wag na kayong kasi iba Jen, hindi nagtatrabaho basa ng base. Wag magtrabaho kayo maghapon. Pagkatapos ng programa. Pagkatapos ng trabaho, sa ganang mamamayan. Ibabalita na sa yung buong nangyari. Cover na, hindi na kayo mahirapan maghanap, ha? Promise yan. sa inyo. Magkabilang panig, ilalatag namin sa inyo. Paano? Ito na po ang ating palatuntunang Saganang Mamamayan. Programang Saganang Mamamayan, paborito ng bayan, at bukas alas 5, 100%. Bye!